Ano na namang katarantaduhan nito, Vince Dizon? Ayan o, Luzon to Visayas underwater tunnel daw. Grabe! Hindi nyo na alam ang priority ninyo. Subway nga, hindi nyo matapos-tapos. Mga tulay nga sa Ilocos Norte kung saan sakop ni Sandro Marcos, puro poste. Hindi nyo matapos-tapos ang mga simpleng tulay. Underwater tunnel pa kaya nadadaanan ng mga sasakyan? Okay lang ba kayo? O basahin natin ha. Kahunghangan ng mga to. Ay hindi, bago pala yan. Tada! Kita niyo yan? $800 million loan. World Bank approves $800 million loan to boost Philippine economy investment and workforce skill. Ano na namang katarantaduhan ito, Bongbong Marcos? Ha? Nasa 48 billion pesos na naman ang dagdag utang ng Pilipinas. Sa ilang maleta na naman ito, ha, Bongbong? Bakit? Bakit? To boost Philippine economy? Anong gagawin nyo na naman dito sa pera na to? Gagi. Puro utang, puro utang, puro utang. Wala namang nakikitang mga proyekto na pinakikinabangan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang mga nakikinabang, yung mga tumatanggap ng maleta. Hayop na yan talaga naman. O balikan natin yung hallucination ni Vince Dizon. Ang balita ngayon, underwater tunnel magdudugtong sa Luzon at Visayas, pag-aaralan ng DPWH. Wow! Magkano naman kay gagastusin na naman dito? Posible umanong maging realidad ang underwater motor vehicle tunnel na magdudugtong sa Luzon at Visayas matapos maglaan ng Kongreso ng 130 million para pag-aralan kung feasible itong itayo. Putik na yan. May budget na guys. Matapos maglaan ang Kongreso. So meron na 130 million pesos sa pag-aaral pa lang. Tinignan ko kanina yung kung magkano yung magagastos. Yung ginastos ng isang proyekto sa China na underwater tunnel para sa mga motorista. Alam nyo magkano? Yung pinakamataas na approximate, doon na lang tayo kasi pang world class ang gusto natin. 43 billion US dollars. Nas mahigit almost 3 trilyong piso ang gastos. Magkano ang budget ng Pilipinas sa 2026, ngayong 2026? 6.973, parang ganun. Malapit sa 7 trillion pesos. Yung world-class budget ng underwater tunnel para sa mga motorista, 3 trilyon halos. Budget ng Pilipinas sa buong taon, nasa 7 trilyon. Gagi. Gagastos sila ng 130 million sa pag-aaral pa lang. Okay naman to. Maganda naman ang proyekto. Kung tutuusin. Pero doon naman tayo sa realidad. Wala na ba kayo sa realidad? Again, sabi ko nga, yung subway nga hindi matapos-tapos. Magtayo na lang kaya kayo ng footbridge. Mas makatotohanan pa sa administrasyong to. Tapos ipagmalaki ninyo. Hindi yung ano ba tong katarantaduhan na ito? Nakakapo. Sinong may utak ba nito?
Ayon kay House Minority Leader at for Peace Party List Representative Marcelino Libanan, magsasagawa ng feasibility study ngayong taon ang Department of Public Works and Highways upang tukuyin ang mga posible at ang pagtatayo ng tunnel sa ilalim ng dagat na mag-uugnay sa dalawang pangunahing isla. Nasa katinuan pa ba kayong mga hayop kayo? Ayoko magmura. Pinipigilan ko lang talaga. Secretary Dizon assured us during the meeting that the proposed Luzon-Visayas Bridge or underwater motor vehicle tunnel will undergo a feasibility study this year after Congress allocated 30 million to fund it. Meron na talagang budget ang mga hayop. 130 million. May pag-aaral bang gagawin? O baka yung 30 million yung gagastusin ninyo? Maleta na naman yung 100 million. Putragis na yan. Isinagawa ang pagpupulong sa Tacloban City. Sa Tacloban? Doon kay Martin? Noong March 10. Kung saan, nakipagpulong si DPWH Secretary Manuel Bonoan Dizon. Manuel Bonoan Dizon? Sa ilang opisyal mula sa Samar, Northern Samar, Eastern Samar at Leyte upang talakayin ang nasabing proyekto? Sino? Si Vince Manuel Bonoan Dizon? Sino ba to? Ano ba ang Secretary Manuel Bonoan Dizon? Ano ba to? Ewan ko. Ang panukala ay bahagi ng House Bill. May House Bill. Hindi man lang natin narinig yung tinalakay sa plenary. 4598 na iniakda ni Libanan na naglalayong magtayo ng permanenteng koneksyon mula sa Sorsogon patungong Northern Samar. Tapos sasabihin nila, hindi possible kasi wala tayong budget para dyan. Tapos ang 130 million. Isang rutang kasalukuyang tinatawid lamang ng mga sasakyan sa pamamagitan ng ferry mula Matnog, Sorsogon hanggang Allen, Northern Samar. Ayon kay Libanan, kung may isa sa katuparan ang proyekto, maaari itong magbukas ng mas mabilis at tuloy-tuloy na koneksyon sa pagitan ng mga pangunahing isla sa bansa. Ano ba? Uy! Ano bang Putragis naman to. Oy, Jeanette. Andito ka 130 million para sa pag-aaral pa lang yan ha. Kumusta naman hihingiin yung budget para dyan tapos mga ilang ulit hihingi ng budget kada budget deliberation? Gagi. Ghost planning. Hindi lang ghost project, may ghost planning na din. Underwater or under the mesa? Putragis talaga naman. Next project, ghost study. Tama! Mag-ghost study. Visit. Merong subtunnel na naglaho at Cavite, Maribeles, Laguna Lake Highway. Singhot Pamor. Tell it to the crocodiles. Crystal clear, ghost tunnel na naman yan. Sa bulsa na lang ilalagay kaagad. That was proven technology by first world country. Partner with them to save the 130 million. Hindi! Partner sila lang para mamaleta. Underground maleta. Maganda yung ghost tunnel, under pocket ang budget. Kupal, under maleta kuno. Wala na. Sirang-sira kayo sa mga tao, gagi. Punta nga natin to kung anong mga comment ng mga kababayan natin dito sa utang na naman na $800 million. Yan hindi naman trillion yan. Ikaw naman. To boost economy or to burst the maleta? Another round of maleta delivery. Wow! Hayop ng mga to talaga.
Pahirap kayo sa mga Pilipino kung ano-ano pinag-iisip ninyo. Ang daming gutom, ang daming walang trabaho, ang mahal ng mga bilihin. Tapos magtatapon kayo ng 130 million. Ilang silid-aralan 'yan? Ilang tulay 'yan? Sabihin natin yung silid-aralan 1 million bawat kwarto. Ang ganda na nun, tama? Oh, 13 na bagong silid-aralan. Yung sa mga probinsya, times 2 pa 'yan. Mas mura do'n. Hindi naman maaarte yung mga nasa probinsya basta may masisilungan at may mesa, may blackboard. Okay na 'yan kahit walang electric fan. Visit na mga 'to. Hirap na ang mga Pilipino kung ano-anong pinag-iisip ninyong mga ayokong magmura, putik na 'yan mga cooking ng ina niyo talaga. Pahirap kayo sa mga Pilipino talaga, eh.